Kung dati-rati ay tuwing bagyo lang kilala ang Department of Social Welfare and Development o DSWD, ngayon ay araw-araw na itong kasama ng mga mahihirap, near poor, senior citizen at pamilyang nagugutom. Hindi na basta ayuda lang kundi sistemang digital na, transparent at nakatutok na wakasan ang kagutuman. Dati ay 3 hanggang 4 na taon bago ma-update ang listahan ng mga benepisyaryo. Walang real-time validation, mabagal ang cross-checking at may duplication. Sa pamamagitan ng utos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na bilisan ang digitalization ng bawat government agencies, ipinatupad ni Secretary Rex Gatchalian ang buong digital transformation mula frontline hanggang back-end. Kabilang dito ang HELPS program, AIX online system, Forfis Information System Reengineering at pilot ng irehistro, ang Dynamic Social Registry na may self-service at data authentication. Ibig sabihin, hindi na hihintayin ang listahan ang tao na mismong magpaparehistro online kahit siya ay nasaan paman. Dati-rati ay over-the-counter, may gastos sa pamasahe para lang makapila. Ngayon ay mayroon ng e-wallet option ang Forfis para sa cash transfer, bayad ng bills at pagbili ng pagkain. Mayroon pang digital financial literacy at libreng cellphone sa pamamagitan ng iPanalo ang kinabukasan program. Katuwang dito ang isang telecommunications company. Pinakamalaki sa pagbabago ay ang pagkilala ng gobyerno na hindi lang basta poorest of the poor ang nangangailangan. Sa AKA program na inilunsad noong 2024, natulungan ng halos 5 milyong low-income workers na tinamaan ng inflation, bagamat ito ay defunded na sa 2026 budget. Sa AIX program na dati ay manual at questionable, ngayon ay may buwanang online publication na ng mga benepisyaryo bawat probinsya na maaaring i-verify sa pamamagitan ng PhilSys. Ayon sa SWS at Pulse Asia Survey, 81% ang nagsabing nakatulong ang AKAP at walang gutom. 80% naman sa AIX. Patunay lamang ito ani Secretary Rex Gatchalian na ramdam ng tao ang gobyerno sa pamamagitan ng DSWD. Dahil dito, itinaas ng Kongreso ang pondo mula 27 billion pesos hanggang halos 70 bilyong piso sa 2026. Dati, ay tuwing kalamidad lang may food pack. Ngayon ay tinalaga na ang flagship laban sa involuntary hunger, ang Walang Gutom 2027 program sa ilalim ng Executive Order No. 44. Tumatanggap na ang food poor families ng 3,000 pesos kada buwan na food credit ng masustansya, may gulay, isda, itlog kasama ang nutrition education. Target dito ang 750,000 pamilya sa katapusan ng 2026 hanggang taong 2028. Para sa nasalansangan, itinayo noong December 2024 ang kauna-unahang Walang Gutom Kitchen. May food bank at libreng hot meals araw-araw sa Metro Manila at 3 rehiyon sa bansa. Dati ay 500 piso lang ang social pension, pero sa ilalim ng Republic Act 11916, epektibo noong Enero 2024, doble na ang 1,000 pisong buwanan para sa mahihina, may sakit o walang suporta. Noong 2025, umabot sa 4,112,895 na mga lolo at mga lola ang nabigyan ng tulong pinansyal na mas mataas ng halos 1% sa orihinal na target. Kasabay nito ay ang Sustainable Livelihood Program na hindi one-time kundi seed capital, skills training at market linkage sa kadiwa upang makatawid hindi lang sa isang araw kundi hanggang sa kinabukasan. Pagmamalaki ng ahensya, ang DSWD ay hindi na lang basta namimigay, bagkos ay nag-aangat ng kalagayan sa buhay ng mga Pilipino dahil para sa bagong Pilipinas, walang maiiwan, walang magugutom. Para sa SONA 2026, ako si Val Gonzales ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.